Haha, yin-yang separation don understanding. Napakahusay. Anak, talagang pinahanga mo si Master. Nang ilabas mo ang ataking iyon, naramdaman ni Master na ang mundong kinaroroonan natin ay nagbago. Naging isang tipak ng kadiliman. At ang iyong sword light ay tila humiwa sa buong tipak na iyon ng langit at lupa. Kung isang ordinaryong kalaban ang nataman, malamang ang katawan niya ay nahiwa na rin tulad ng madilim na gabi. Siyempre, hindi iyon totoong madilim na gabi. Tanging ang taong pumasok lamang sa domain ng iyong sword technique attack ang makakakita ng madilim na gabi. Sa paningin ng mga tao sa labas, isa lamang itong puting sword light na may napakalakas na kapangyarihan. Ngunit ang tunay na nakakatakot dito ay, tanging ang taong inaatake lamang ang makakaunawa. Ito ay umabot na sa antas ng Divine Grade Martial Skill. Maraming uri ng Divine Grade Martial Skills. Hindi lahat ay may sariling domain. Ngunit anumang martial skill na may domain ay tiyak na isang Divine Grade Martial Skill. Sabi ni Beiming, maligayang pagbati. Master, sa pagkaunawa ng bagong sword technique, ito ay isang sword technique na ikaw mismo ang lumikha. Hindi pang gagaya sa mga nauna. Kahit si Master pa, nakasama mong nagsanay ng two-form sword art, at nakipag-sparring pa sa iyo, ay hindi ito magagawang ilabas. Ito ay isang natatanging sword technique na para lamang sa iyo. Natatanging sword technique, sabi ni Gao Fengxian, sa Latent Dragon Rankings, huwag ka nang pumunta kung saan pa. Dadalhin kita sa Yin-Yang Peak ng Yin-Yang Sect para mag-cultivate. Ang Yin-Yang Peak na iyon ay lugar na nakatanggap ng biyaya ng Yin-Yang Divine Monarch. Sa basbas ng Divine Monarch, ang iyong katawan ay mas lalakas pa. Ipagpatuloy mo ang laban sa Loiday. Babalik na si Master sa observation platform. Haha, tumalon si Yeming pababa mula sa Loiday. Maligayang pagbati, boss, sa pagkaunawa ng bagong sword technique at pagkapanalo. At saka, maligayang pagbati rin, boss, sa pagkakamal ng malaking pera. Sa labang ito, doble ang kinita natin. Ang perang ibinigay ni boss sa akin ay naging 100 milyong martial ancestor coins na. Sa buong buhay ko, hindi pa ako nakakita ng ganito karaming pera. Ha, hindi pa tapos ang Loiday. Pera, ituloy mo lang ang pagkolekta. Susunod, mas marami pa tayong kikitain. Kailangan ko nang hanapin ang susunod kong kalaban. Nang marinig ng ibang kalahok, si Yeming. Hindi ko inaasahan na ang balita tungkol sa pagkatalo niya sa Divine Land Disciple ay kumalat na sa buong True Dragon Plaza. Umabot pa sa tenga ng kanyang mga kalaban. Ako po ay walang gaanong kakayahan. Umaasa po ako sa gabay ni Senior Brother ng ilang galaw. At saka, dahan-dahan lang po sana ang pag-atake. Hindi pa man nagsisimula ang laban. Nawalan na ng loob ang mga kalaban. Gusto lang nilang matuto ng ilang galaw. Madagdagan ang kaalaman. Wala silang pag-asang manalo. Si Zhang Heng naman dito. Bagamat nagsisikap ding magtayo ng pastahan. Wala namang kumikita. Hoy, nag-set up ka pa ng pusta. Nakakuha ka na ng ganyan karaming pera. Hindi ka pa titigil. Tanga lang ang pupusta sa iyo. Sumusuko na ako. Senior brother, mas mabuting humanap na lang kayo ng ibang kalaban. Ay tatira ko na lang ang kaunting lakas ko para harapin ang susunod na laban. Number 17, sumusuko. Number 35, panalo. Hindi ko inaasahan. Maliban sa mga nakaharap ang taong ito, Yeming. Mayroon pang kusang sumusuko. Mukhang nararamdaman ng lahat na itong si number 35, Guan lang. Hindi, malamang ibang malakas na kalaban, ay hindi nalalayo ang pagkakaiba sa kanya, Yeming. Gaya ng inaasahan, si number 35 marahil ang magiging pangalawa sa rankings. Anong sabi mo? Ang boss namin. Simula pa lang. Hindi pa natatalo. Kahit ang disciple ng Heaven Reaching Divine Land, Hong Shang, ay hindi siya matalo. Tapos sasabihin mong pangalawa lang siya. Hindi pa siya natatalo dahil hindi pa niya nakakaharap yung isa, Wu Liam. Kung hindi, hindi talaga siya mananalo. Tama, tama. Kung hindi ka kumbinsido, papuntahin mo siya sa Loiday number 1 at hanapin niya yung tao ko. Yung tao ko ngayon, hindi lang walang talo, kundi mahigit kalahati pa sa mga kalaban niya ay kusang sumuko. Interesante, sakto, isa na lang din ang natitira kong laban. Ang huling kalaban ko ay si number 1. Tingnan natin kung gaano talaga siya kalakas. Sa sandaling iyon, isang sigaw na puno ng sakit ang narinig.
Si Hong Xiang ay bagbog sarado. Sumusuka ng dugo. Lumapit ang kalaban, Volume DM. Handa nang tapusin siya. Sumusuko na ako. Sumusuko na ako. Maawa ka. Huwag mo akong patayin. Number 2. Sumusuko. Number 1. Panalo. Diyos ko. Si Hong Xiang ay mula sa Heaven-reaching Divine Land. Isa sa 4 Great Divine Lands. Pero pinahirapan siya sa buong laban. Ni hindi man lang niya nahawakan ang laylayan ng damit ng kalaban. Ang lakas nilang dalawa ay wala sa iisang antas. Hindi ito laban. Malinaw na pang-aapi ito mula sa isang panig. Sino ba talaga ang babaeng ito? Kakaiba. Kayong mga taga-andayang Divine Palace. Lahat kayo ay hindi normal. Wala ni isang normal sa inyo. Laban pa ba ito? Diyos ko, boss. Ang babaeng iyon, napakalakas. Talagang nakakatakot. Kahit isipin ko pa ang itsura niyang natatalo. Hindi ko magawa. Anong gagawin natin? Anong gagawin natin? Hindi kaya, talagang magiging pangalawa lang si boss. Tahimik si Yeming. Walang sinasabi. Siya ang kalaban ni boss. Boss, hindi ka man lang ba nag-aalala? May silbi ba ang pag-aalala? Kung kailangang lumaban, kailangan pa ring lumaban. Kaysa riyan, mas mabuting gawin ang lahat para madagdagan ang tsansang manalo. Sabi ni Beiming, napakaganda ng iniisip ni Master. Kung bago pa man magsimula ang laban ay natatakot na. Katumbas na iyon ng pagkatalo ng kalahati. Ang mga sugat mula sa laban kay Hong Xiang kanina ay gumaling na. Ang kondisyon ay naibalik na sa pinakamahusay. Handa nang harapin ang aking huling kalaban. Number 1. Katatapos mo lang ng isang laban. Ayon sa mga alituntunin, maaari kang pumili na magpahinga ng isang sandali, isang ke. Kailangan mo ba? Hindi na kailangan. East Chi Academy. Yeming. Andayang Divine Palace. Volume DM. Andayang Divine Palace. Talagang ang taga-Andayang Divine Palace siya. Ang mga disipulo ng Andayang Divine Palace ay napakakaunti. Mga piling-pili lamang ang sinasanay. Kung pag-uusapan ng individual na lakas sa laban, sila ang pinakamalakas sa 4 Great Divine Lands. Hindi nakapagtatakang ganito katindi ang pagkatalo ni Hong Xiang. Anong gagawin natin? Itutuloy pa ba ang pastahan? Bagamat nakaunawa ng bagong martial skill si boss, ang kalaban ay disipulo ng Andayang Divine Palace. Hoy ikaw, nagawa mong paluhudin at pakawain si Hong Xiang. Kahit anong tingin, napakaliit ng tsansang manalo ni boss. Ikaw naman loloko, bakit hindi mo na ipinagpatuloy ang pastahan? Hindi ka na ng ahas. Ano? Aba, muntik na akong maubusan ng pera dahil sa iyo. Ngayon, hindi ka na naglalagay ng pastahan. Kung magaling ka, ituloy mo ang pastahan. Dahil lang nakakita ka ng tunay na malakas. Gusto mo nang umatras. Ikaw ang umatras. Ang buong pamilya mo ay duwag. Sinong nagsabing hindi ako nangangahas? Ako, may kabuuang 120 milyong martial ancestor coins. Pupusta ako lahat. Hindi mahalaga kung manalo o tabla. Panalo pa rin ako. Nangangahas ba kayong tumaya? Haha, manalo. Okay lang. Pati tabla. Panalo ka pa rin. Mukhang talagang takot ka na. At sinasabi mo pang hindi duwag. Ito na ang pinakaduwag na nakita ko. Ang manloloko ay naging duwag na. Haha. Tinanong ko kayo kung nangangahas kayong tumaya o hindi. Kung hindi kayo tataya, isasara ko na ang pastahan. Imposibleng mabuo ang pusta. 120 milyong martial ancestor coins. Kahit pagsamasamahin nyo pa, imposible kayong makalakam ng ganoon karaming pera. Akala nyo ba talaga bibigyan ko kayo ng libre? Asa, ang mga disipulo ng Andayang Divine Palace. Bagamat napakakaunti, bawat isa ay nakamamatay ang lakas. Kailanman ay hindi ko pa narinig na natalo sila sa kaparehong realm. At saka, hindi pa ito parehong realm. Si Volume DM ay first grade martial artist. Si Yeming ay third grade martial artist pa lang. Imposibleng matalo. Basta tumaya, tiyak na may pera. Ngunit ang problema ay, 120 milyong martial ancestor coins. Saan kukunin iyon? Huwag nang sabihing ordinaryong disipulo. Kahit mga holy son o princess. Wala silang ganoong karaming pera. Saan kukunin ang pera para tumaya sa kanya? Sa sandaling iyon, biglang may mga bagay na sabay-sabay na lumipad papalapit. Haha, ito ang singsing ng elder. Gustong tumaya lahat ng elder. Ito ang singsing ng elder. Sa loob nito ay may 10th milyong martial ancestor coins.
Ang Din. Napakagalante. Naglabas ng 15 milyong martial ancestor coins para tumaya. Sige, tataya na rin ako. Lintek. Talagang nakalikom sila. Patay. Patay. Malaking laro ito. Kapag natalo si boss, itong 120 milyong martial ancestor coins ay mawawala. Tunay ngang isang malaking pastahan. Interesante. Napaka-interesante. Maaari na bang magsimula? Oh, maaari na. Isang pustahang umaabot ng daan-daang milyong martial ancestor coins, kahit ako. Ngayon lang nakakita. Loiday number 1. Number 1 laban sa number 35. Ito ang huling laban nilang dalawa. Sa kasalukuyan, pareho silang walang talo. Ang labang ito ang magpapasya kung sino ang magiging numero 1 sa martial artist rankings ng Latent Dragon rankings sa pagkakataong ito. Ngayon, magsimula ang laban. Agad sumugod si Liam Diem. Hamampas ng espada diretso kay Yeming. Nagulat siya nang makitang anino na lamang iyon. Sa sandaling ito, lumitaw si Yeming sa kanyang likuran. Hamampas ng espada, ngunit iyon din ay anino lamang ni Liam Diem. Nagulat si Yeming. Illusion step. Ito ang illusion step. Natakot si Yeming. Naramdaman ang panganib. Sumusugod si Liam Diem. Tumutusok ng espada. Mabilis na ginamit ni Yeming ang micro step para umiwas. Pagkatapos ay gumanti ng isang atake ng espada. Ginamit din ni Liam Diem ang micro step. Pareho silang nagulat habang nagkatinginan. Tumalon sila paatros. Hindi ako nagkakamali, hindi ba? Ang step technique nilang dalawa, bakit parang magkatulad? Akala ko ako lang ang may ganoong pakiramdam. Hindi kaya, si Yeming ay dati ring nasa Undying Divine Palace. Imposible. Ang iyong heavenly killing steps. Saan mo natutunan? Napulot ko lang sa daan. Nakitang madaling gamitin kaya sinanay ko ng kaunti. Bakit? Hindi kaya, dahil dito. Tutugisin ako ng inyong Undying Divine Palace. Nakuha mo ito, iyon ay swerte mo. Ang Undying Divine Palace ay hindi kasing kitid ng iniisip mo. Kung gayon, tingnan natin kung kaninong step technique ang mas mahusay. Lahat ng anino ni Yeming ay sabay-sabay na sumugod. Sa kabilang banda, si Liam Diem ay naglabas din ng maraming anino. Ang mga anino nilang dalawa ay walang tigil na nagpapalitan ng espada. Kaninong espada ang mas matalim? Anong klaseng malamultong step technique ito? Nahihilo na ako sa kakatitig. Kung ako ang lalaban sa kanya, natatakot akong kahit sarili ko ay hindi ko na mahanap. Ngunit, ang kanilang mga hakbang, talagang magkatulad. Ha ha ha. Heavenly Killing Steps laban sa Heavenly Killing Steps. Interesante. Ang munting dalaga ng Undying Divine Palace. Natatakot akong sa buong buhay niya. Ito ang unang pagkakataon na nakaharap siya ng ganito kalakas na kalaban. Kaparehong realm at nakikipaglaban ng tabla sa isang disipulo ng Undying Divine Palace, sa buong mundo. Ilan pa kaya ang may kaya nito? Noon, naramdaman kong parang owa na gumawa pa ng Latent Dragon rankings para lang sa kanya. Ngayon, mukhang karapat-dapat nga siya. Ang lakas ng babaeng ito ay katumbas ng kay Master. Ang step technique niya ay bahagyang mas magaling kay Master. Ngunit si Master ay may taiyi divine calculation. Kayang punan ng pagkukulang. Kung magpapatuloy ng ganito, mahirap matukoy ang mananalo. Beiming. Iminumungkahi kong gumamit ng array formation para talunin siya. Kahit si Hong Xiang ay nakikita ang aking array flags. Si Vu Liam Diem. Mas lalong hindi ako bibigyan ng pagkakataong mag-setup ng array. Hindi makapag-setup ng malaking array, maaari ko lamang subukan ng instant small array formation. Tumalon si Yeming. Chaos Arithmetic Scripture. Dedus. Gamit ang Lesser Yin Yang Killing Formation bilang base. Hand Seal. Three Realms Divine Spear. Integrate. Three Realms Hand Seal. Samantala, ginamit ni Liam Diem ang Three Yin Killing Formation. Ang dalawang palm techniques ay malapit ng magbanggaan. Isang malakas na pagsabog ang umalingaw-ngaw. Isang malakas na puwersa ang kumalat sa paligid. Ay, nanay ko po, ang galing na nga sa step technique. Mayroon pa silang ganito kataas na kaalaman sa array formation. Ito ba ang antas ng pinakamataas na henyo? Sa sandaling ito, bumulusok pababa si Yeming. Malakas na puwersa ang tinipon. Three Realms Divine Spear. Dark Knight Shadow Blade. Naglabas pa ng isang espada si Liam Diem. Divine Killing 7 Forms. Third Form. Nagpakawala siya ng 2 hibla ng sword chi na may killing intent.
Nagbanggaan ang espada ni Yeming at ang kanyang sword chi. Nahati ang Loiday sa dalawa. Sa sandaling ito, pareho silang napaatras. Nagawa niyang harangin ang aking buong lakas na atake. Magaling. Talagang magaling. Maliban na lang kung makakapag-breakthrough ako ngayon. Hindi ako tiyak kung matatalo ko siya. Susunod, gagamitin ko ang aking bagong teknik. Kailangan mong salagin itong mabuti. Tahimik na nagmamasid si Liam Diem. Two forms sword art, peak form. Mga tunog ng pagkasira ang narinig. Ang two forms diagram sa likuran ni Yeming ay nabasag sa maraming piraso. Sa sandaling ito, si Liam Diem ay nagulat. Hindi makapagsalita. Ang paligid niya ay naging kulay itim. Domain, Divine Grade Martial Skill. Alam ko rin. Ang dalawang espada niya ay nabalot ng pulang enerhiya. Sa talam ng espada, dahan-daang tumubo ang dalawang sungay. Divine Killing 7 Forms. 7th Form. Ginamit ni Yeming ang Taiyi Divine Calculation para magmasid. Pagkatapos ay Hamampez. Yin-Yang Separation Dawn Understanding. Patuloy pa ring pinahaba ni Liam Diem ang dalawang sungay sa kanyang espada. Killing God Single Strike. Ang dalawang domain attacks ay nagsimulang magbanggaan. Mga bato at lupa ay tumalsik patungo sa mga manonood sa ibaba. Sa sandaling ito, kumilos na ang referee ng Loiday. Great Heaven Golden Firmament Shield. Ang dilaw na Yuan Chi Shield ay dahan-daang naglaho. Inilalantad ang Loiday na wasak na wasak. Diyos ko! Sinasabi mo bang ang dalawang ito ay mga martial artists? Kahit mga martial masters, hindi sila ganito kalakas makasira. Kung hindi dahil sa mabilis na pagkilos ng referee. Pati tayo ay nadamay na. Ito ba ang labanan ng pinakamataas na antas ng mga henyo? Kahit mga holy sons o princes. Sa harap nila, maaari lamang silang mapahiya. Sa sandaling ito, sa Loiday, sina Yeming at Liam Diem ay halos ubos na rin ang lakas. Ang isang ataking iyon, ginamit na ang lahat ng lakas ko. Kahit ang Taiyi Divine Calculation ay hindi ko na mapanatili. Pero, hindi pa tapos ang laban. Nagmamadaling tumayo si Liam Diem. Nagpatuloy sa paggamit ng espada para lumaban. Dahan-daang bumaba ang kanilang mga espada. Sina Yeming at Liam Diem ay parehong nawalan ng malay sa Loiday. Nakatingin ang lahat sa kanilang dalawa. Hindi makapagsalita sa pagkamangha. Tapos na ang laban. Number 35 at number 1 ay parehong naubusan ng lakas. Ang labang ito ay tabla. Sa sandaling ito, may isang aninong bumaba, si Tian Ying, Gao Fengxian. Ang master ni Yeming. Anak, talagang nagsikap ka ng husto. Sumama ka na sa akin pabalik para magpahinga. Mukhang, mag-isa lang siyang dumating. Iniwan doon. Hindi ba't kawawa naman siya? Naunawaan ni Tian Ying ang ibig sabihin ni Yeming. Lumapit siya at binuhat din si Liam Diem, dala-dala ang dalawa. Umalis sila sa lugar na iyon. Lumipas ang oras. Kinagabihan noon, dito, ang True Dragon Holy Land Courtyard ng East Chi Academy. Nasa kwarto ka na. Ang laban, ano ang resulta? Tapos na ang martial artist rankings. Bukas, magsisimula ang martial master rankings. Sina Zhang Heng at Miruyo ang aakyat. Pagkatapos ng martial master rankings, iaanunsyo na ang mga resulta. Bagamat tabla kayo, marahil ay ituturing na ikaw ang nanalo. Sa huli, ang kalaban mo ay nauuna sa iyo ng dalawang minor realms. Nasaan si Wu Liam Diem? Mas maaga siyang nagising kaysa sa iyo ng kaunti. Umalis na siya. Bago umalis, pinapasabi niyang salamat sa iyo. Ito ang singsing na pinabibigay sa iyo ni Zhang Heng. Nasa loob ang mga napanalunan mo ngayon. Tapos na ang laban. Ginawa mo na ang lahat ng iyong makakaya. Ngayon, magpahinga ka ng mabuti. Sayang, kung pareho lang sila ng realm. Tiyak na nanalo si Master sa kanya. Bagamat ganoon nga ang sinasabi, pero para manalo, kailangan pang lumakas. Master, tingnan mo na kung magkano ang kinita natin ngayon. Sinuri ni Yeming ang loob ng singsing. Ang dami. Halos mapuno na ang espasyo sa loob ng singsing. Sa kabuuan, mayroong mahigit 240 milyong martial ancestor coins. Ang isang martial ancestor coin ay katumbas ng 15 martial monarch coins. Ang isang martial monarch coin ay maaaring ipagpalit sa isang merit point. Ang perang ito ay maaaring ipagpalit sa 36 na milyong merit points. Ang pagbuhay sa mga magulang ay nangangailangan ng 100 milyong merit points.
Nakalikom na ako ng sapat para sa tatlong bahagi. Beiming. Iminumungkahi kong ipagpalit ni Master ang lahat ng martial ancestor coins na ito para i-upgrade ang kanyang potensyal. Ang oras para sa reincarnation ay mahaba pa. Basta't may lakas si Master. Anumang oras ay makakalikom siya ng mas maraming pera. Kung hindi, kahit mabuhay pa ang mga magulang. Kapag tinarget sila ng mga kaaway, hindi sila mapoprotektahan ni Master. May punto ka nga, masyadong makitid ang iniisip ko. Sa martial arts competition na ito, ang pagkapanalo laban kay Hong Xiang, at kahit ang tabla laban kay Wu Liam, ay lahat dahil sa Heaven Earth Sacred Body na tumulong sa aking umunawa. I-upgrade muna ang physique, merit steel. Ipagpalit ang 240 milyong martial ancestor coins para sa merit points. Gamitin ang merit points para i-upgrade sa high-grade sacred body. Sa sandaling ito, isang sinag ng gintong liwanag ang umikot sa katawan ni Yeming. Pero, walang masyadong malakas na pagyanig. Ngunit kung pakikiramdaman mong mabuti, mararamdaman mong ang mga buto at litid sa loob ng katawan ay nagkakaroon ng pagbabago. Dahan-daang papalapit sa isang perpektong estado. Kahit ang espiritu ay parang nalinis. Naging napakatahimik. Ang ganitong uri ng pag-angat ng physique, tunay ngang mahiwaga. Kung ganito na ang sacred body, hindi ba't mas hindi ka panipaniwala pa ang divine body? Ang high-grade sacred body ay sapat na para suportahan ang cultivation ni Master bago umabot sa martial saint. Ang divine body, masyadong mahal ang presyo. Sa ngayon, masyado pang maaga para pag-usapan iyon. Ang natitirang pera, mas mabuting ipagpalit ni Master sa ibang bagay. Halimbawa, bloodline. Yamang si Master ay disipulo na ng Yin Yang sect. At ang nasa likod ng Yin Yang sect ay ang True Dragon Holy Land. Sa hinaharap, tiyak na magkakaroon ng pagkakataong mag-cultivate sa True Dragon Holy Land. Kung gayon, bakit hindi ipagpalit sa True Dragon Bloodline? Na pangwalo sa Bloodline rankings. Bagamat bahagyang mas mababa ito ng isang antas kaysa sa Divine Phoenix Bloodline ni Quang Tuyet. Napakalakas pa rin ito. Hindi kaya, kailangang isuko ang Chaos Bloodline. Sa pagitan ng mga bloodlines, walang salungatan. Ang isang tao ay maaaring magkaroon ng libu-libong uri ng bloodlines. At saka, ang Chaos Bloodline ay masyadong mahal. Mas mabuting gamitin muna ang True Dragon Bloodline. Sige, Merit Steel. Susunod, ipagpalit sa True Dragon Bloodline. Mga hibla ng pulang enerhiya ang sabay-sabay na pumasok sa katawan ni Yeming. Ang sakit, para bang isang mabangis na hayop ang sumusugod sa bawat sulok ng aking katawan. Walang tigil na sumisigaw si Yeming sa sakit, ngunit pilit pa ring tinitiis. Sa sandaling ito, lumitaw ang anyo ng isang True Dragon. Umiikot, isang malakas na pagsabog ang umalingaw-ngaw. Pagkalipas ng isang oras, dahan-daang naramdaman ni Yeming ang pagbabago sa kanyang katawan. Ito, ang True Dragon Bloodline. Hindi tulad ng pag-angat ng physique. Ngayon, nararamdaman kong ang dugo sa aking katawan ay parang may isang natutulog na nakakatakot na mabangis na hayop. Sa sandaling magising ito, magpapakawala ito ng nakakatakot na lakas. Iyon ay dahil magkaiba ang bloodline at physique. Habang mas malakas ang bloodline, mas kailangan itong gisingin gamit ang mga espesyal na paraan. Sa kasalukuyan, nakuha lamang ito ni Master. Ang paggising dito ay mangangailangan pa ng kaunting panahon. Hi! 240 milyon. Kara rating pa lang. Wala na ulit. Beiming. Bakit pakiramdam ko? Sa tuwing makakalikom ako ng kaunting pera, lagi mong nagagawang ubusin ito gamit ang mga tusong anggulo. Ang paggastos ng pera ay isang uri ng kakayahan. Lalo na ang paggastos ng pera sa tamang bagay. Ang ganitong kakayahan, hindi lahat ay mayroon nito. Sige, sige, sige. Alam kong magaling ka. Kaya lang, sa tuwing hindi pa man lang umiinit ang pera sa kamay ko, ubos na agad. Ang pakiramdam ng pagbabago ay masyadong mabilis. Nakakainis. Hay, sige na nga, matutulog muna ako ngayon. Bukas, may kompetisyon pang kailangang panoorin. Kinabukasan, ang Martial Master rankings ay nagpatuloy ng normal. Sa panig ng East Chi Academy, sina Zhang Heng at Miruyo ang lumaban. Ang iba't ibang malalaking puwersa ay nagpadala rin ng kanilang mga disipulo, princes, at kahit Holy Sons na nasa Martial Master level para makipagkompetensya sa rankings. Sa laban na ito, ang lakas ni Zhang Heng,
na nagsanay ng Three Corpses scripture, ay hindi na tulad ng dati. Ang kanyang depensa ay napakalakas. Karamihan sa mga kalaban ay hindi man lang siya masugatan. Samantalang ang kanyang corpse chi ay kayang pasukin ang katawan at espiritu ng kalaban, na nagpapahirap sa kanilang pagtugon. Si Miruyo ay nagpakita rin ng pambihirang galing. Pagkatapos ma-activate ang kanyang bloodline, para siyang isang maliit na demonyong diwata na bumaba sa lupa. Pinahanga ang lahat. Ang proseso ng martial master rankings ay mas mabilis pa kaysa sa martial artist rankings. Pagsapit ng hapon, tapos na ito. Pagkatapos, inanunsyo ng mga organizer ang bagong listahan ng Azure Dragon rankings. Dahil si Vu Liam DM ay mas mataas ng 2 minor realms kay Yeming. Bagamat tabla sila sa laban, itinuring pa ring si Yeming ang nanalo. Ang numero 1 sa martial artist rankings ay napanalunan ni Yeming. Martial artist rankings, unang pwesto Yeming, pangalawa Vu Liam DM, pangatlo Hong Xiang, pang-4 Sulan, pang-5. Martial master rankings, unang pwesto Ching Hong, pangalawa Fan Yang, pangatlo Zhao Wanfeng, pang-4 Zhang Heng, pang-5 Miruyo. Pagkatapos matanggap ang mga gantimpala, ang mga tao mula sa iba't ibang malalaking puwersa ay bumalik sa kani-kanilang mga tirahan. Naghahanda ng umuwi. Ha. Ang unang pwesto sa martial artist rankings, at ang pang-4 at pang-5 sa martial master rankings ay parehong mula sa ating East Chi Academy. Sa latent dragon rankings na ito, masasabing tayo ang pinakanamukod-tangi. Ang buong East Chi country ay hindi pa nakaranas ng ganitong karangalan. Yeming, anak, hindi mo alam. Kahapon, habang wala kang malay, ang mga malalaking sekta na may 10,000 taon, Golden Aristocratic Families, at Holy Lands ay lahat dumating para maghintay sa iyo. Lalo na ang mga taga-Zuan Tian Holy Land. Sila ang pinakamasigasig. Halos hindi na nila mahintay na madala ka kahit wala ka pang malay. Kahit ang Sword Lake, ang kapal ng mukha, dumating din para imbitahan kang sumali. Kayong mga matatandang multo, may hiya pa ba kayo? Hindi pa nga siya nagigising sa pagkakatulog. Gusto nyo nang dalhin. Ngayon, walang sino man ang makakapasok. Nangyari pa pala ang ganitong bagay. Bagamat napigilan ko silang lahat, nag-iwan din ako ng kaunting puwang. Kung saang puwersa mo gustong sumali, nasa iyong pagpili na iyon. Sa huli, ang East Chi Academy ay isa lamang akademya. Maaga o huli, aalis ka rin. Ang Sword Lake, tiyak na hindi maaaring puntahan. Ang ibang mga puwersa naman. Ngayon, nakuha ko ang unang pwesto. Mayroon akong kwalifikasyon na pumasok sa Azure Dragon Academy. Ang Azure Dragon Academy, bagamat hindi may kukumpara sa 4 Great Divine Lands, mas malakas pa rin ito kaysa sa mga Holy Land. At saka, makakakuha ako ng kalayaan. Sa sandaling iyon, may isang taong pumasok, utos ng Azure Dragon Great Emperor. Ipinapatawag si Yeming ng East Chi Academy na magtungo sa Temporary Imperial Palace para humarap. Ang inyong lingkod ay sumusunod. Ito na ang hinihintay ko. Makalipas ang ilang sandali, lumipat ang eksena sa Temporary Imperial Palace ng Azure Dragon Great Emperor. Ang Temporary Imperial Palace na ito, mukhang hindi pansamantalang itinayo ng True Dragon Holy Land, kundi isang Heavenly Cave Martial Tool. Ang mga gwardya ay patuloy na naglalabas ng isang uri ng aura sa paligid ni Yeming. Medyo nagulat siya. Makalipas ang ilang sandali, dinala si Yeming sa harap ng 2 Great Emperors, ang hamak na lingkod. Si Yeming ay nagbibigay galang sa Great Emperor. Naway mabuhay ng walang hanggan ang Great Emperor. Puno ng biyaya at, tumayo ka. Hindi naman ito ang unang pagkakataon na nagkita tayo ni Shen, ako. Bilang emperador, noong nakaraan sa Void Heaven Realm, kami ni Vermilion Bird Great Emperor ay parehong nakipaglaban sa iyo. Ano? Yung 2 batang iyon, sila pala ang Azure Dragon Great Emperor at Vermilion Bird Great Emperor. Ang hamak na lingkod ay hindi alam ang pagdating ng Great Emperor. Kung may nagawang pagkakasala, humihingi po ng kapatawaran ang Great Emperor. Anong kasalanan? Noon, kami ni Vermilion Bird Great Emperor ay nagkatuwaan lang kaya gusto naming labanan ka. Sino ba namang mag-aakala na ganyan ka pala kalakas? Nagawa mo pa kaming bahagyang dehado. Kaya naman, kaming 2 ay nagkaroon ng paghanga sa iyong talento. Para mahanap ka, itinayo namin ang Latent Dragon Rankings. At ikaw,
Hindi mo nga kami binaygo. Nakuha mo ang unang pwesto. Itong batang ito, nagawa pang maging bahagyang dehado ang dalawang Great Emperors. Ang pag-angat sa latent dragon rankings. Ito pala ay isang entabladong inihanda para lamang sa kanya. Diyos ko, ngayon lang ako nakakita ng dalawang Great Emperors na ganito kamahal ang isang kabataan. Maraming salamat po sa pagpapahalaga ng Great Emperor. Ang hamak na lingkod ay lubos na nagpapasalamat. Kaya pala biglang isinagawa ang latent dragon rankings. Para pala hanapin ako. Ipinatawag ka namin dito ngayon para tanungin ka. Nais mo bang, pagkatapos mong maging martial monarch, sumali sa Azure Dragon Guard? Kung papayag ka, magiging espesyal na mag-aaral ka ng Azure Dragon Academy. Makakatanggap ka ng mga pribilehiyo. Sa totoo lang, ang aming Vermilion Bird Academy ay hindi rin masama. Ang Vermilion Bird Guard ay maaari ka ring tanggapin. Kung interesado ka, maaari kang pumunta sa aking Vermilion Bird Empire. Ang mga pribilehiyo ay hinding-hindi magiging mababa. Umubo ang Azure Dragon Emperor, KHM. Vermilion Bird Great Emperor. Hindi naman tayo ganito kung mag-imbita ng tao. Hindi ba? Ang paghanga ng isang emperador sa talento ay normal lang. Nagbibigay lamang ako sa kanya ng isa pang pagpipilian. Ang Azure Dragon Great Emperor, hindi naman siguro ganyan kakitid ang pag-iisip. Hindi ba? Sa isip ni Yeming, ito, pareho silang hindi ko pwedeng galitin. Ang sinabi ng Vermilion Bird Great Emperor, hindi mo kailangang pansinin. Sa huli, ikaw ay mamamayan pa rin ng aking Azure Dragon Empire. Ito ang Golden Token. Gamit ang token na ito. Pagkatapos mong maging martial ancestor, maaari kang direktang pumasok sa Golden Guard. Maaari ko po bang itanong, Great Emperor, ano pong uri ng organisasyon ang Golden Guard? Espesyal ninyong inihiwalay ito sa Azure Dragon Guard. At mas mataas pa ang requirement na realm kaysa sa Azure Dragon Guard. Hindi kaya, hiwalay ito sa 5 Great Empires. Noon, nang bumagsak ang 5 Elements Great Emperor, ang kanyang mga inapo ay nagtataglay pa rin ng malaking kapangyarihan. Ang Golden Guard ay sila ang nagtatag. Kung pag-uusapan lamang ang lakas sa laban, ang kabuuang lakas ng Golden Guard ay mas malakas kaysa sa alinmang imperyo. Yeming, ang mundong ito ay napakalaki. Malaki na sa labas pa ng ating Tianyuan continent. Mayroon pang mas malawak na mga kalangitan at kalupaan. Sa kasalukuyan, ang 5 Great Empires ay lahat nagpapalawak ng teritoryo. Lubos naming ninanais ang paglitaw ng mga henyo. Umaasa akong hindi mo ako bibiguin. Naway maging isang haligi ka ng Azure Dragon Empire. Sa labas ng Tianyuan continent, may mas malawak pang mga kalangitan at kalupaan. Makalipas ang ilang sandali, sa daan pabalik si Yeming. Naglalakad habang nag-iisip. Golden Guard. Tiningnan ko ang ekspresyon ng Azure Dragon Great Emperor. Mukhang hindi niya masyadong gusto ang Golden Guard. Ang kalangitan at kalupaan sa labas ng kontinente na sinabi niya, ito ba ay tumutukoy sa Heaven Beyond Heaven? Sabi ni Gao Fengxian, Master. Siya po si. Sabi ng Yin-Yang Sect Master, Yeming. Ang isang ito ay ang Yin-Yang Sect Master. Si Fu Taishu. Kasalukuyan akong nakikipag-ayos para pumunta ka sa Yin-Yang Sect at mag-cultivate ng ilang panahon. Sabi ni Yeming, Master. Hindi na po kailangang pansinin ako. Ang pagpayag ng Yin-Yang Sect na pumasok ako sa Yin-Yang Peak para mag-cultivate ay isang malaking biyaya na para sa akin. Sige na. Ha, kung gayon. Tayo na ngayon. Ginamit niya ang kanyang mangas para dalhin si Yeming. Ha, ibig sabihin, aalis na agad. Hindi pa ako nakakapagpaalam sa mga kakilala ko. Nakangiting ngumiti si Fu Taishu. Pagkatapos ay naglaho na sila. Sana walang mangyaring hindi inaasahan. Kinabukasan, Yeming. Ang aking Yin-Yang Sect ay matatagpuan sa isang oasis sa loob ng disyerto sa ibaba. Ang oasis na ito, mukhang ordinaryo, ngunit sa katotohanan ay isang napakalaking array formation. Kasama na ang ilog na pumapalibot sa labas ng oasis. Parehong ang oasis at ang ilog ay napakamahal ng pagkakagawa. Dinala niya sila pababa sa isang tulay. Pagdating dito, hindi na maaaring lumipad. Maaari lamang maglakad hanggang sa malaking tulay. Kung hindi, magugulo natin ang ating Sect Guardian Spirit Beast. Ang nilalang na iyon ay hindi madaling pakisamahan. Tutal hindi naman tayo nagmamadali. Dahan-dahan na lang tayong maglakad.
Ang sariwa at malamig na singaw ng tubig ay dumarating. Nagpapasigla ng isip. Ang pag-cultivate sa ganitong lugar ay tiyak na isang napakaginhawang bagay. Hindi maganda. Sa sandaling iyon, isang malakas na ungol ang narinig. Kasabay ng pagtilamsik ng tubig. Isang dalawang ulong flood dragon ang lumitaw. Nagulat si Yeming. Natakot. Flood Dragon Disciple. Tahimik lamang si Yeming na nakatingin sa Flood Dragon. Tanong ni Fu Taishu, kapatid na Zhao. Bakit ka nagagalit? Ang taong ito ay disipulo ng ating sekta. Hindi kaya, may naramdaman kang kakaiba. Fu Taishu, tinatanong mo pa ako. Itong dalawang ulong Flood Dragon, anong nangyayari dito? Dati siyang isang level 9 wild demonic beast. Pagkatapos ay napasuko siya ng dating sect master at ginawang sect guardian spirit beast. Ang kanyang tunay na lakas ay hindi nalalayo sa sect master. Kung talagang magwawala siya, napakadelikado. Alam mo bang ang taong ito ay isang disipulo ng masamang kulto? Ang Haotian cult, gusto mo bang magdulot ng nakatagong panganib sa Yin-Yang sect? Hindi mo pa ba siya huhulihin? Nagulat si Gao Fengxian, ano? Sabi ni Beiming, Master. Itong dalawang ulong Flood Dragon ay napakasensitibo. Sa ngayon, ang sitwasyon ni Master ay napakadelikado. Kailangang mag-ingat ng husto. Pinakamabuti ay umasa na si Gao Fengxian ay aalalahanan ng kanilang relasyon bilang master at disipulo at palalagpasin si master ng isang beses. Kung hindi niya aalalahanan ang nakaraan, agad na pasabugin ang treasure robe. Suko na si Beiming. Hinding-hindi kita iiwan. Yeming, sumali ka ba sa Haotian cult? Opo, naway mapatawad ako ng sect master. Tiyak na nalinlang lamang siya ng masasamang tao kaya siya sumali. Kusang loob kang tumanggap ng isang Haotian cult disciple bilang iyong alagad. Hindi pa kita pinapanagot, tapos humihingi ka pa ng awa para sa kanya. Sa buong mundo, ang 5 Great Empires, 4 Great Divine Lands, 9 Great Holy Lands, lahat ay gustong puksain ang Haotian cult. Alam mo ba kung gaano kalaki ang iyong nagawang kasalanan? Sect Master, pakiusap, patawarin niyo po siya, bigyan niyo po siya ng pagkakataong mabuhay. Sect Master, iisa lang po ang aking disipulo. Hay, dahil sa iyong ugnayan sa Yin-Yang sect, hindi kita pipigilan. Pagkatapos ng isang oras, iuulat ko ang bagay na ito sa East Chimarchy. Pinakamatagal, 2 oras. Ang buong Azure Dragon Empire ay magsisimula ng tugisin ka. Tungkol naman kay Gao Fengxian, hindi mo na siya master. Pananagutan niya ang kanyang mga kasalanan. Huwag kang mag-alala. Hindi magiging masyadong mabigat ang parusa. Ako na ang magpapaliwanag sa East Chimarchy. Master, ang ating relasyon bilang guro at mag-aaral ay hanggang dito na lamang. Mula ngayon, hindi mo na ako master. At ikaw, hindi ko na rin disipulo. Ang parusang ipapataw sa akin ay walang kinalaman sa iyo. Hindi ka pa umaalis. Maraming salamat, Master. Maraming salamat, Sect Master. Ano pang pasasalamat? Umalis ka na. Kung makakatakbo ka, tumakbo ka na. Kung gaano kalayo, ganoon kalayo, bilisan mo. Umalis ka na. Hindi na makapagsalita pa si Yeming. Mabilis siyang umalis sa lugar na iyon. Hay, hindi naging madali para makapulot ng isang kayamanang disipulo. Tapos ganito lang siya nawala. Kinamumuhian ko lang na masyadong mahina ang aking lakas. Hindi ko siya kayang protektahan. Huwag kang mag-alala. Nakikita kong hindi siya taong madaling mamatay. Ang pagpapalaya sa kanya ay maituturing na ring pagtatanim ng magandang kapalaran. Tungkol naman sa relasyon ninyong dalawa bilang guro at mag-aaral, hanggang dito na lang talaga. Hindi ko inaasahan na ang Yin-Yang sect ay may ganito kasensitibong spirit beast. Ganap na nasira ang ating mga plano. Ang mga koneksyon na itinayo ni Master noon. Ang daang inilatag, ngayon ay kailangan ng isuko ng tuluyan. Tama nga. Hindi ko inaasahan na haantong ako sa ganitong sitwasyon. Ngayon, maging ang East Chi Academy o ang Azure Dragon Academy. Natatakot akong hindi ko na mapupuntahan pa. Hay, sige na nga, ngayon, walang silbi ang pag-iisip ng mga ito. Sa kasalukuyan, ang pagtakas muna ang mas mahalaga. Kung gaano kalayo ang matatakbuhan. Ganoon kalayo, kailangang makapunta sa isang lugar na sapat na liblib. Agad gumamit si Yeming ng escape talisman at lumipat mula sa lugar na iyon sa isang iglap. Lumipat ang eksena sa East Chimarchy Manor. Ama, bakit po malungkot ang inyong mukha? Hay,
Nagpadala ng liham si Fu Taishu. Sinabing si Yeming, pagkatapos pumasok sa Yin Yang sect, ay natuklasan ang kanyang pagkatao bilang Haotian cult disciple. Ginamit niya ang escape talisman at tumakas. Sa kasalukuyan, ang Yin Yang sect ay buong lakas na tumutugis sa Haotian cult disciple na ito. Ang bagay na ito, kailangan kong sabihin ng totoo sa Great Emperor. Tungkol naman sa kung ano ang dapat gawin, ikaw na ang bahala. Kung gayon, susundin ko po ang nais ni Ama. Magpapadala ako ng mga tao para tugisin siya. Makalipas ang ilang sandali, sa Imperial Study ng Azure Dragon Emperor's Palace. Great Emperor, ito po ang liham na ipinadala ng East Chi Marquis. Sinabi niyang si Yeming, nalantad ang kanyang pagkatao. Isa siyang Haotian cult disciple. Sa ngayon, nagpadala na siya ng mga tao para hulihin siya. Oh, hindi ko inaasahan, ganoon kabilis siyang natuklasan. Hindi kaya, matagal nang alam ng Great Emperor. Mayroon bang bagay na makakalagpas sa aking mga mata? Hindi lamang ang kanyang pagkatao bilang Haotian cult disciple. Pati ang kanyang treasure robe na umabot sa spirit manifestation na mula sa heaven-reaching divine land, kitang-kita ko rin. Great Emperor, kung matagal nyo na pong alam, bakit hindi nyo siya hinuli? Bakit kailangang hulihin? Ngayon, hindi na ito ang panahon ng Five Elements Divine Dynasty. At walang sino man ang gustong bumalik sa panahong iyon. May ilang mga tao na nag-iipon ng lakas. Buong pusong gustong muling itayo ang Divine Dynasty. Akala ba nila hindi ko alam? Hayaan mong ang Haotian cult ang lumaban sa kanila. Hindi rin masama, ngunit ang tamang kilos ay kailangan pa ring gawin. Wala pang isang araw. Ang balita na si Yeming ay isang Haotian cult disciple ay kumalat na sa buong mundo. Hindi lamang sa Azure Dragon Empire. Kahit sa Vermilion Bird Empire ay umabot din. Vermilion Bird Empire, Palace of the Seventh Princess. Seventh Princess, may balita na tungkol sa taong iyon. Kaya lang, ang nilalaman ay medyo. Yeming, Ye Wugo, Yeming's alias. Haotian cult disciple. Ilang beses mo ba talaga akong gustong lokohin bago ka masiyahan? Niloko mo ang prinsesang ito ng maraming beses. Huwag kang mamamatay ng ganoon kadali. Sa sandaling ito, sa East Chi Academy, si Yeming, kung isa siyang Haotian cult disciple, hinding-hindi siya makakalusot sa mga mata ng dalawang Great Emperors. Hindi kaya, sinadya siyang palayain ng Great Emperor. Ang usapin tungkol sa Haotian cult, masyadong malihim. Natatakot akong hindi ito kasing simple ng inaakala. Sana walang mangyari kay Yeming. Talagang umaasa akong makikita ko siyang lumakas. Hindi mahalaga kung isa siyang Haotian cult disciple o hindi, siya ay disipulo ko. Tianying, hindi kaya, may alam ka. Madalas akong nakikipaglaban sa larangan ng digmaan. Ang ilang mga kutob ay mas matalas ng kaunti. Sa unang pagkikita pa lang. Alam ko na. Ngunit, ano naman ngayon? Kung tinanggap ko na siya bilang aking disipulo. Kung gayon, siya ay disipulo ko. Ito ay hinding-hindi magbabago. Lumipat ang eksena sa Yin Yang sect. Sayang talaga, basta't bumalik lang siya sa Yin Yang sect. Tiyak na pahahalagahan siya at huhubugin ng sect master. Ang resulta, gumawa pa ng ganito kalaking gulo. Sinasabi mo, ano bang ginagawa niya? Bakit kailangang maging Haotian cult disciple pa? Hindi naman siguro siya mapapahamak. Ano? Noon, kasama ko siyang tumugis sa anak ng Zuan Bing Beast, Mysterious Ice Beast. Naharap kami sa pagtugis ng Zuan Bing Beast. Ako, gamit ang escape talisman. Maswerte akong nakatakas. Siya, isang hamak na martial disciple. Nakaligtas din sa isang buhay at kamatayang sitwasyon. Tiyak na maituturing siyang taong may malaking buhay. Marahil ay walang mangyayari sa kanya. Diyos ko, bakit si boss ay isang Haotian cult disciple? Anong gagawin natin? Anong gagawin natin? Ngayon, hindi alam kung nasaan siya. Kahit gusto ko siyang tulungan. Hindi ko magawa, kamakailan lang. Nakita ko siyang umabot sa tuktok. Ngayon, bumagsak na naman siya sa ilalim. Ang katawan mo. Kuya, ligtas ka ba? Nasaan ka ngayon? Lumipat ang eksena sa isang bahay. Pakawalan mo ako, Master. Nakikiusap ako sa inyo. Nakikiusap akong pakawalan ninyo ako. Kailangan kong makita si Mingge. Pilit sinisira ni Sulan ang barrier. Sunod-sunod na pagsabog ang maririnig. Si Zhao Jianji ay kalmadong nakaupo sa labas. Kahit mahanap mo pa siya.
Ano naman? Hindi ba't mamamatay ka lang din kasama niya sa kung saan? Ngayon, ang buong imperyo ay naglabas na ng utos para tugisin si Yeming. Malapit na siyang mapugutan ng ulo para sa gantimpala, kaysa mamatay kasama ang isang Hautian cult disciple. Mas mabuting maghintay ka na lang ng maayos sa pagdating ng Vermilion Bird Crown Prince para sa kasal. Pagkatapos, maaari ka ring magtayo ng magandang libingan para sa kanya. Noon, hindi ko talaga inaasahan, ikaw pala ang fiancé ng Vermilion Bird Crown Prince na tumakas. Tunay ngang tinutulungan ng langit ang aking Zuan Tian Holy Land. Ha ha ha, pakawalan mo ako. Lumipat ang eksena sa isang lugar 8.000 li ang layo mula sa Yin-Yang sect. Master, huwag kang malungkot, bagamat maraming nawala, hindi pa tapos ang lahat. Hautian cult disciple, lahat ng tao ay gustong pumatay. Kahit pa isang 10,000 taong sekta tulad ng Yin-Yang sect. Nagawa lamang nilang bigyan ako ng kaunting oras para makatakas. At kailangan pang magbayad ng pagputol ng relasyon bilang guro at mag-aaral. Huwag nang sabihing protektahan pa ako. Sa lawak ng mundo, saan nga ba ang lugar para sa akin? Pagkatapos kong maging Hautian cult disciple, totoo ngang marami akong nakuha na benepisyo. Ngunit marami rin akong nagawang pagpuksa sa kasamaan. Sa aking sarili, wala akong pinagsisisihan. Pero maaari lamang akong mabuhay ng may pag-aalala araw-araw. Noon, ang aking ama, dahil isa siyang Hautian cult, ay pinatay. Ngayon, kailangan ko ring tahakin ang kanyang landas. Beiming, iminumungkahi kong magpalit ng anyo si Master. Gumamit ng ibang pagkatao para maglakbay sa Jianghu. Gumamit ng disguise technique, naisip ko na rin iyan. Ngunit kahit ang merit steel na nakatago sa aking Divine Sea ay natutuklasan. Ang isang maliit na pagbabago lamang sa panlabas na anyo. Paanong makakatakas sa mga mata ng mga makapangyarihan? Ang shape-shifting art ng Divine Spirit Treasure Robe ay hindi ganoon ka-simple. Hindi tulad ng pansamantalang pagbabago noon. Sa pagkakataong ito, si Beiming ay hindi lamang babaguhin ang panlabas na anyo ni Master. Kahit ang aura ay babaguhin din. Lahat ng maaaring baguhin ay kailangang baguhin. Tingnan na lang natin kung handa si Master. Wala naman akong pag-aari dati pa. Ano pa ba ang hindi ko kayang isuko? Magsimula ka na. Sinimulan ni Beiming ang paggamit ng teknik kay Yeming sa pagbabagong anyo na ito. Sisimulan ng Divine Spirit Treasure Robe na muling buuin ang katawan ni Master mula sa loob. Hindi ito simpleng pagbabago lamang ng panlabas na anyo. Una, babaguhin ang mga buto at litid. Pagkatapos, ang mga meridian, kalamnan, 5 pandama, bigat, taas, at aura ay lahat magkakaroon ng pagbabago. Ayon sa pinaka-perpektong istruktura ng lahi ng tao ang pagbabago. Pagkatapos ng isang pagsabog, ang itsura ni Yeming ay ganap ng nagbago. Sa ganitong pagbabago, maliban na lamang kung papatayin si Master, kukunin ang kanyang Divine Soul, at babasahin ang kanyang mga alaala, kung hindi, kahit pa isang Great Emperor, hindi siya makikilala. Kung talagang umabot sa ganoong punto, kahit malantad pa ang aking pagkatao. Wala na ring problema. Basta gwapo. Ayos na. Noon, nasira ang aking mga meridian. Tiniis ko ang lahat ng uri ng kahihiyan. Namuhay ng masahol pa sa hayop. Dahil lamang sa pagkabigo ni Ji Tianpeng sa pag-agaw ng katawan. Nakuha ko ang mana ng Heaven Reach ang Old Ancestor. Nakilala ko si Beiming. At mula noon ay bumangon. Ang kahulugan ng Ji, batayan, na apelyido, ay nasa mana. Ngayon, muli akong bumagsak sa ilalim. Kahit ang katawan na bigay ng aking mga magulang ay hindi ko mapanatili. Naging parang halamang lumulutang na walang ugat. Hindi karapat-dapat bilang tao. Hindi karapat-dapat sa apelyidong Ji. Muli, ang Ji, ay ang apelyido ng human ancestor. Ang bago kong apelyido, ay dapat Ji. Sumali ako sa Hautian cult. Tumulong sa katarungan. Pinuksa ang kasamaan. Walang pinagsisisihan sa aking puso. Walang kasalanan. Walang pagkakamali. Ngunit humantong sa ganitong kalagayan. Mali. Hindi ako. Hindi ko kailangang sisihin ang sarili. Kailangan kong laging tandaan ito. Si Yeming ay nakatago na ang pangalan. Ako si Ji Wogo, Ji na walang dungis. Lumipat ang eksena sa Yan Capital. Yan City. Diyos ko. Ang pagbibigay lang ng impormasyon, may gantimpalang 1,000,000 martial ancestor coins na.
Wanted, Hautian cult disciple na nagngangalang Yeming. Ang magbigay ng impormasyon. Gantimpala ay 1,000,000 martial ancestor coins. Ang makahuli o makapatay. Gantimpala ay 10,000,000 martial ancestor coins. Ako, lumaki ng ganito. Kahit martial monarch coin ay hindi pa nakakita. Tama, huwag nang sabihing 1,000,000. Kahit isang piraso lang ay sapat na para mabuhay ako ng matagal sa Yan City. Sa sandaling ito, si Yeming ay naglalakad sa kalye. Ang gwapo. Napakakisig ng binatang ito. Galing ba siya sa labas? Ang taong ito, matatag ang mga hakbang. Pambihira ang itsura. Kalmado ang ekspresyon. Malamang ay anak ng isang malaking pamilya. Hindi lang iyon. Nakikita kong ang kanyang mga mata ay malakas. May nakatagong malamig na killing intent. Tiyak na isang taong mapagpas siya at walang awa. Tunay ngang isang pambihirang talento. Hindi ko lang alam kung kasal na siya. Hay, kahit ano pa siya. Ang ganitong klaseng talento, kahit maging pangalawang asawa lang siya ng anak kong babae. Papayag ako. Munting kapatid, gusto mo bang maging manugang sa aming pamilya? Ang yaman ng aming pamilya ay 10,000 martial monarch coins. Hindi ka madedehado. Hihihi, mas mabuti pang sa amin ka na lang. Ang anak kong babae ay napakaganda. Ang apo kong babae, hindi lang pambihira ang itsura. Isa pa siyang low-grade spirit body. Munting kapatid. Sa aking tindahan, maraming mayayamang byuda. Tinitiyak kong sa hinaharap, magiging masaya ka at maginhawa. Beiming, maaari ba nating ayusin ng kaunti ang ating panlabas na anyo? Masyadong agaw pansin ito. Ang Divine Spirit Treasure Robe ay muling itinayo ang katawan ni Master. Sa kasalukuyan, ito ang pinakaangkop na istruktura. Kahit ikumpara pa sa orihinal na istruktura ng katawan ni Master, mas perpekto pa ito. Kung babaguhin pa sa ibang anyo, maaaring maapektuhan ang cultivation ni Master. Sa totoo lang, ang bagong katawan ay talagang mas mahusay sa lahat ng aspeto. Maging ang daloy ng Yuan Qi sa loob ng katawan o ang paggalaw ng lakas ng kalamnan ay mas madali. Ngunit, pakiramdam ko pa rin ay may mali. Sa madaling salita, pakiramdam ko ay hindi ako malaya. Hay, sige na nga, kailangan ko munang masanay ng ilang panahon. Makalipas ang ilang sandali, sa Yan City Duo Bao Pavilion. Ano? Kagalang-galang na customer. Sinasabi ninyong gusto ninyo ng 100,000 soul pills. Tama, kailangan ko rin ng 1,000 patak ng level 9 Dragon Elephant Blood. Kailangan ko ngayon din. Kagalang-galang na customer. Sandali lang po, dadalhin ko agad. Ha ha ha, malaking negosyo ito. Ang spiritual energy na nakuha mula sa kaluluwa ni Ji Tianpeng ay naubos na. Kung gustong gamitin ang Divine Deduction Art para mag-cultivate, maaari lamang umasa sa soul pills. Sabi ni Beiming, bumili si Master ng ganito karami. Mukhang nagbabalak mag-secluded cultivation. Kung sapat lang ang lakas ko, kailangan ko pa bang magpalit ng anyo? Sa kasalukuyan, ang pinakamahalaga ay ang mabilis na pagpapalakas. Lumipat ang eksena sa Divine Calculation Sect. Sino yan? Ang inyong lingkod ay isang rogue cultivator. Si Ji Wugo. Matagal ko nang naririnig ang katanyagan ng Divine Calculation Sect. Espesyal akong nagpunta rito para bumisita. Umaasa akong makakasali sa inyong kagalang-galang na sekta. Ang mga kailangan para sa cultivation ay naihanda ng sapat. Susunod, kailangan ko ng isang lugar para mag-cultivate. Ang mga maliliit na sekta. Bagamat hindi kasing dami ng yaman ng malalaking puwersa. Mas panatag naman. Oh, may bagong dating pala. Sect Master. Ang rogue cultivator na si Ji Wugo ay nagbibigay galang sa senior. Hindi ko inaasahan. Ganoon kabilis akong nakatagpo ng dating kakilala. Natatandaan kong ang pangalan niya ay Chi Tianli. Noon, natuto pa siya ng Chaos Arithmetic Scripture kasama ko. Maituturing ko na siyang kalahating array formation disciple ko. Ha, magaling na bata. Nakikita kong mayroon kang magandang aura. Ang iyong mga mata ay may liwanag. Isa kang magandang binhi para matuto ng array formation. Ganito na lang, wala akong disipulo. Mula ngayon, sumama ka na sa akin. Ano? Pagkapasok pa lang, disipulo na agad ng Sect Master. Diyos ko, napakaswerte naman ito. Ang disipulo na si Ji Wugo ay nagbibigay galang kay Master. Sa isip ni Yeming, ang dating disipulo ay naging Master. Ang Master ay naging disipulo. Nagkagulo na ang mga ranggo. Ha ha ha,
Balak ko sanang lumabas para asikasuhin ang ilang bagay. Hindi ko inaasahan. Pagkalabas ko pa lang, nakakuha na agad ako ng isang magaling na disipulo. Halika, dadalhin ka ni Master para libutin ang ating sekta. Ang aking Divine Calculation sect ay kilala sa array formation. Ang mga damo, puno, bulaklak, at dahon na ito, mukhang ordinaryo. Ngunit sa katotohanan, lahat ay nakaayos gamit ang array formation bilang batayan. Itong lugar, hindi pa naayos. Hahaha, magaling na bata. Talagang mayroon kang pambihirang talento sa array formation. Kaya naman sa isang tingin pa lang, nakita mo na agad ang kakulangan ng Mount Lu Grand Array ng ating sekta. Pagdating dito, hindi ko maiwasang maalala ang isang binata noon. Ang Bronze Aristocratic Family na Ren Family at ang Crimson Sun Sect ay nagsanib puwersa para atakihin ang aking Divine Calculation Sect. Muntik nang mawasak ang sekta. Mabuti na lang at may isang binatang biglang lumitaw at nagligtas sa amin. Sino po iyon? Napakagaling po ba niya? Hindi lang magaling. Hindi lamang siya sumali sa East Chi Academy. Natalo pa niya ang mga princes at holy sons mula sa iba't ibang panig. Kahit ang tagapagmana ng Divine Land ay natalo niya. Nakuha niya ang unang pwesto sa Latent Dragon Rankings. Ang kanyang kaalaman sa array formation ay nakakagulat. Kahit si Master ay kinailangang matuto ng Chaos Arithmetic Scripture kasama niya ng ilang panahon. Sayang, siya ngayon, dahil sa pagsali sa Hautian cult, ay tinutugis. Hindi ko alam kung ano na ang nangyari sa kanya. Sana walang masamang nangyari sa kanya. Narinig ito ni Yeming. Tahimik lamang siya.